Ayan, hello, magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Excited na po ba ang lahat na makinig sa salita ng Diyos? Amen. Ayan, nakakatuwa naman po pakinggan na sabihin yung excited kayong makinig. Yung bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayon. And kanina, ilang beses sinabi ni Kuya Denzel, ilang beses nga ba? Na meron tayong katagumpayan sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Totoo po, meron tayong katagumpayan sa ating Panginoon. And before we proceed dun sa ating pag-aaralan ngayon, ito na naman ako. Alam niyo po ba, ang hirap-hirap gumawa ng introduction. Ang hirap-hirap pa, paano ko po kayo pangingitiin para makuha ko lang po yung attention ninyo. Pero sige, gagawin po natin to. Sino po sa inyo rito yung mga na-experience ng mag-apply sa trabaho? Yan. Diba? Pagka mag-a-apply tayo sa trabaho, ang unang-unang, ako personally, pag nag-a-apply ako ng work, unang-unang tinitingnan, ano yung mga benefits na pwede sa aking i-offer ng company na pag-a-applyan ko. Tama? Yung mga benefits. Yung company ba na yan, bibigyan ako ng 30-day paid leave, 30 days na paid na sick leave. Meron ba silang benefits na bibigay sa akin na out of the country na vacation? Meron ba sila sa akin ipro-provide na sasakyan or bahay? Napakaganda mga benefits nun, di ba? Pagka nag-apply ka ng trabaho. And I believe na laging hinahanap natin yun. Kung ano yung makukuha nating benepisyo ba sa mga ganong bagay sa trabaho, whether it's sa trabaho, or whether kapag bibili tayo ng isang bagay, ng isang bagong produkto, tama ba? Kahit ngayon pagbili pa lang ng kape, di ba? Ang kape ngayon, dati, isang black coffee lang, isang sugar, isang creamer, pero ngayon, ang kape parang miracle coffee na. Meron ng 20-in-1 coffee. Na lahat na ng supplements na nandoon, lahat na ng klase ng vitamins nandoon, lahat na ng klaseng pagpapagaling nandoon. Ganda grabe yung mga benefits na binibigay ng isang produkto lamang. And sobrang okay nun, right? Kung totoo ang lahat ng benepisyo, lahat ng benefits na i-offer sa atin, is lahat ba yun legit? Lahat ba yun talagang matatanggap natin? Na baka naman, bumili ka nga ng 20-in-1 coffee, yung pala punong-puno ng sugar after ng diabetic ang labas. Na parang, mabuti na sana yung benefits na in-offer, pero napasama pa. Ayun. Sa lahat ng bagay, kung maganda talaga, kung talagang marireceive natin lahat ng benefits na ipinangako sa atin, okay yun. Pero kapag hindi, nakakalungkot. And then as we move on, ngayon po ay nasa 4th. Mamaya we'll hear how good it is to really hear yung mga bagay na mayroong mga benefits na ino-offer para sa atin. Mga benefits na ibibigay ang Lord sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya ilang beses sinabi ni Kuya Denzel kanina, na tayo ay matagumpay. Tayo ay may katagumpayan bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. As we listen mamaya, as we move along dun sa pag-aaralan natin, talagang yung awit natin kanina, we will truly rejoice dahil meron tayong Panginoon na nangangako at gagawin lahat ng ibibigay niya sa atin, lahat ng sinasabi niyang ipagkakalob niya sa atin. Amen? Amen. Ngayon po ay nasa 4th chapter 4 ba? Part 4 ng ating Romans series. Sino po rito yung nakasama namin sa lakbayin mula part 1 hanggang ngayong araw na to? Hindi lahat yun. Para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ngayon nasa part 4 na. Ang part 1 natin, just for a quick recap, ang part 1 natin ay ang buhay ng isang mananampalataya. Para sa mga hindi po nakasama namin, dito natin natunghayan, nakita kung ano talaga yung buhay na meron tayo kapag ikaw ay nakakilala na kay Kristo, kapag ikaw ay nakilala na sa ating Panginoon. Talaga nakita natin dito yung pagbabago na may experience natin, kapag nakilala natin ang ating Panginoon at magsisimula yon, di ba, sa part 1, magsisimula yon kapag yung salita ng Diyos ay talagang, isinapuso natin, isinabuhay natin, at ibabahagi natin sa iba. And then sa part 2, dyan po natin na pag-aralan yung
buhay ng walang pananampalataya, di ba? Nakita natin yung matinding galit ng ating Panginoon sa kasalanan. And at the end of our learning noon, we have proven that everyone is guilty. Wala talagang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Gentiles and Jews and every one of us are proven guilty. Talagang lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. And pero, at the end of our learnings noon, nakakatuwa kasi we found out na ang galit ng Panginoon hindi talaga sa atin, hindi sa tao, kundi sa kasalanan. And talagang yung sa yaman ng biyaya ng Lord, may iniwan siya sa ating grasya para sa lahat, na pag-asa para sa lahat. Tama po ba? And then sa part 3, last 2 weeks ago, ito naman yung kapangyarihan ng pananampalataya. It's about nakafocus sa justification of faith. Sabi doon, no, sabi yung justification is yung pinawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya. Amen? Napakaganda nun. And lagi ko po ito naririnig pagka nag-aaral kami every Tuesday, sabi laging pinagdidiinan to ni Pastor Jim na hangga't hindi natin nakikita yung kawalan natin ng pag-asa, hangga't hindi natin nauunawaan kung gaano tayo kagrabing makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi natin talagang lubusang raranasan, hindi natin lubusang ma-experience yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin. And yun na nga po, doon nagwakas yung ating part 3. Sabi doon yung title, Kapangyarihan ng Pananampalataya. Ibig sabihin, we are all given the power, no? Merong kapangyarihan. So if we are given really the power, tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon, ibig sabihin, tama nga yung lalakbayin natin ngayon sa ating part 4, na meron tayong katagumpayan sa ating pananampalataya. Diba? If you are given the power, ibig sabihin, you will receive the victory. Tama? Sino ba yung mga superhero na merong power na nagtatalo? Di ba hindi? At the end of the movie, they will reign, they will be victorious. And it's the same thing with us. Binigyan tayo ng Lord ng power, ng kapangyarihan. And that is, ano yung magiging end result nun? It's victory for every one of us. And yun na nga, as we end yung chapter 3, at we end yung part 3, nalilito ako sa chapter and part, as we end yung part 3, it's ang pinaka-end nung binasa ko ulit yung sa Romans 4, at the end doon, sa ESV, pinaka-last na word doon sinabi yung about sa justification. Talagang sa justification of faith. And ano nga ba yung justification? Diba? Sabi, pinawalang sala tayo dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi doon, we are made righteous. We are declared righteous ng ating Panginoon. Pag titingnan tayo ng Panginoon, sobrang ang galing nito. Yung pagkitin tayo ng Panginoon, parang hindi tayo nagkasala. Imagine that. Isa tayong bagong nilalang. Kahit tayo alam natin on ourselves that we are really a sinner, talagang hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil we are justified by faith, tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon. And ano nga ba yung kahalagahan ng justification? Sabi, we'll learn from here, no, sa sulat din ni Paul, that it will not end lang sa justification of faith. It will not just end na pinawalang sala ka ng Panginoon. Paulit-ulit dito sinabi that there's so much more na i-offer ng Lord sa'yo. And sabi nga kanya, di ba, may maraming benefits, maraming blessings na kalakip doon sa pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon. And sobrang na-excite po ba tayo to hear yung mga bagay na yon? Na araw-araw mga kapatid, as we learn this benefits na ipagkakalob ng Lord sa atin, talagang panghawakan natin to, that will really understand and believe na ang ating Panginoon, kapag sinabi niya sa atin to, hindi to magbabago kailanman. Amen. Ano nga ba yung mga blessings na meron nakalakip doon sa justification of faith natin? Unang-una, sa part 1, makikita natin yan sa Romans 5 from 1 to 11. Hindi natin puputulin today. Meron lang tayong dalawang part, which is from 1 to 11 and then the rest of chapter 5. Bali,
bubunin natin yung buong chapter 5 ngayong araw na ito. And una-una dyan, yung katagumpayan ng mananampalataya sa araw-araw. Ibig sabihin, as we hear nga, as we listen nga yung mga benefits na ibibigay ng Lord sa atin, araw-araw, we can declare that we are victorious. Sabi nga ni Paul, di ba, sabi ko nga sa kanina, there's so much more na pwede nating maranasan dahil sa ating Panginoon. Merong napakalaki, merong napakaraming blessings na i-offer, na ibibigay sa atin ng Lord. And sabi sa kanta kanya, di ba, your heaven is presence to me. Your heaven is... Your presence is... Kinakabahan na po ako, sorry. Your presence. Kakanta pa sana ako, mali pa rin lyrics. Your presence is heaven to me. And which is, sobrang totoo po yun, na I believe na every one of us is looking forward, no, that one day, we will all be in heaven, diba? Lahat tayo, we want to really experience yon, yung bagay na yon one day. We are all looking forward na one day makakasama ko, makakapiling kang Lord. Pero alam niyo po ba, hindi lang natin aasamin yung araw na yon. Kasi as we experience, as we learn more kung gaano yung biyaya, yung pagmamahal ng Lord sa atin, every day, pwede nating ma-experience, every day, makakapiling natin ang ating Diyos, araw-araw. Tama? Araw-araw natin siya ma-experience, and araw-araw yung kanta na, your presence is heaven to me. Nasaan man tayo, nandito pa man tayo sa lupa, na-experience natin yung heaven dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. So, makikita natin dito sa chapter 5, sa first part na ating pag-aaralan nga, is yung 7 spiritual blessings na kalakip na binanggit ni Paul. Pero actually, marami pang blessings. Sabi, mas marami pang blessings. Pero ngayon, we'll focus dito sa 7 blessing na kalakip nitong chapter 5 from 1 to 11. Unahin natin sa verse 1. Sabi doon, ngayong tinuring na tayong matuwid. Samahan niyo po mag-boss pala ng Bible. May kita natin yung sa Romans 5:1. Sabi doon, ngayong tinuring na tayong matuwid sa harap ng Diyos, dahil sa faith natin, maayos na ang relationship natin sa Diyos, sa Panginoon nating si Jesus Christ. Ayan, so yung first blessing natin, ang sabi dyan, meron tayong magandang relasyon may magandang relasyon na tayo sa Diyos. Sa ESV version, sabi dyan, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi dito, dahil you are justified with Him, meron ka ng maayos na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Amen? Sobrang unang blessing pa lang, napakasarap ng malaman na meron akong magandang relasyon sa aking Panginoon, sa Diyos na ating manlilikha. Kasi di ba, napag-aralan natin sa part 2, we have learned doon na tayo ay naging rebelde, no? Tayo ay at war sa Panginoon dahil sa mga kasalanan na ating ginagawa. And sabi nga sa part 2, ulit-ulit doon, alam nila na may Diyos, alam nila na may Panginoon, pero yung mga bagay na ginawa pa rin nila, yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod, hindi ka nais-nais harapan ng Diyos. Pero ngayon, sinasabi dito, meron ka ng maayos na relasyon sa Diyos, and sobra-sobra ng pagpapala yon. Tama po ba? Kaya yung unang blessing, di ba, kapayapaan. Meron tayong kapayapaan dahil sa ating Panginoon. Sabi doon, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And ibig sabihin, if we have peace, ibig sabihin, there's a reconciliation na, no, between you and God. Kaya nga sabi natin, if before, marami tayong dinadalang bigat dahil sa mga kasalanan, pero once na simula nung in-accept natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, nagkaroon tayo ng reconciliation with Him, and nagkaroon na tayo ng maayos na relationship sa Lord, and we are at peace with God. Sobrang ganda po nun. Tama po ba? And then sa number 2 na blessing, sa second part, sabi sa verse 2a, dahil sa Kanya, nararanasan natin ang sobrang kabaitan ng Diyos sa buhay natin ngayon. Sabi dyan, may access na tayo sa Kanyang mga biyaya.
Amen. Sabi doon sa pangalawang blessing, may access na tayo sa kanyang mga biyaya. We have an access to grace. Sabi doon, pwede na tayong lumapit sa Diyos. Pwede na nating makuha kahit kailan. Walang oras or walang araw na iaalaw lang tayong lumapit sa ating Panginoon. But anytime, any moment ng life natin, we can come to Jesus anytime that we want to. Na pwede tayo lumapit sa Kanya dahil sa biyaya, no? Yung access na binibigay natin sa atin ng Lord dahil sa biyaya at sa grasya lang ng ating Panginoon. Ito yung para lang sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Wala nang hadlang. Just unlike before, no, sa Old Testament, maraming hadlang. Pero when Jesus died, talagang lahat ng barriers, ni-remove ng Lord yon. And tayo, we can come to Him anytime that we want. And yung access na yun, no, yung access natin sa Panginoon, access sa pagsama sa atin ng Lord, access sa kapangyarihan ng Panginoon, access na ano man yung bahagi na pinagdadaan natin, alam natin, kaya natin idulog lahat yan sa ating Panginoon. And alam niyo po ba, lagi kong naalala yung picture dito. May nabasa ako sa isang story. Hindi ko alam sa Facebook. Pero na-share din to actually ni Pastor Jim sa amin. Para tong kwento ng isang anak ng isang presidente. Alam ko, nabasa niyo na rin to or alam niyo nito. Pero sa isang, let's say Malacanang na lang. Hindi ko alam kung ano ibang house, blue house, white house. Meron isang lalaki doon na nag-aabang sa labas ng palace ng presidente. Tapos ang tagal niya, halos maghahapon na siya nakaabang doon. Hindi siya nakakapasok sa loob. Hanggang sa may isang batang dumaan, nakita siya. Sabi sa kanya, gusto mo bang kausapin yung presidente? Sabi lang ng matandang lalaki, umao lang siya. Ginawa niya, kinuha niya yung kamay ng lalaki, hinawakan niya, tapos hinila niya papasok ng loob ng palasyo. Ilang beses nag-attempt yung lalaking pumasok, pero sa labas pa lang ng gate, sobrang guarded na hindi siya makapasok. Pero nung bata, hinawakan yung kamay niya, pinasok siya. Napasok nila yung palasyo, lahat ng corners, lahat ng elevators, sinakyan nila, lahat may guard siya, pero walang sino mang nangahas, na pagbawalan siya, napigilan sila na lumakad papunta doon sa opisina ng presidente. Hanggang sa yung matandang lalaki, gulat na gulat, sabi niya, ano bang meron dito? Saan ba ako pupunta? Gusto ko lang naman makausapin yung presidente, pero hinihila siya ng bata. Hanggang sa pumasok sa isang malaking pintuan, which is yung opisina ng presidente, hinila niya yung matanda sa harapan ng presidente. Binitawan niya yung matanda, lumapit siya sa tabi ng presidente, tinapik niya, Dad, gusto kang kausapin ng matandang to. Na matandang lalaking to. Tapos umalis yung bata. And, ano ng story doon? Yun lang yun, natapos na. It's the same thing with us po. Alam niyo po ba yun? That anytime, no? Dahil yung bata, no, kahit sobrang guarded yung lugar, but because yung bata merong relationship sa kanyang ama doon sa presidente, walang sino man ang makakahadlang para sa kanya makapasok doon sa loob ng opisina ng kanyang ama. And it's the same thing with us. Walang sino man, walang anumang plano ng kaaway ang makakahadlang sa atin para makalapit sa ating Panginoon. And that's one gift na binigay sa atin, Lord. One blessing na binigay na sa atin ng Lord. That anytime, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung bigat, or ano man yung pagkakamali sa past, or ano man yung hirap na para ilapit natin sa Lord. Sabi lang ng Lord sa atin, lumapit ka lang. I have given you full access para kausapin ako. And ganun yung biyaya, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. And pangatlo, sabi sa verse 2b, sabi doon, kaya nga natutuwa tayo sa pag-asang magkakaroon tayo ng share sa kadakilaan ng Diyos. Sabi doon sa English version yan, and we rejoice in hope of the glory of God. Sabi doon, may pag-asa na tayo na makashare sa kadakilaan ng Diyos sa ating pangatlong benefits, pangatlong blessing na ibinibigay ng Lord sa atin. Di ba sa number 1, sabi natin doon, we are at peace with God. And
Ibig sabihin nun, explain ko nga kayo na kung ano man yung mga ginawa natin sa past, whatever mistakes, whatever sins, whatever it is na nakasakit sa ating Panginoon, yung pagre-rebelde natin, yung katigasan ng ulo natin, everything in the past, sinabi na ng Lord na meron tayong maayos sa relasyon ngayon. We are now at peace. And then sa number 2, no, sabi doon, may access ka na sa Panginoon. Ibig sabihin, everything naman, if kanina yung past, ngayon naman, everything sa present, no? Ano man yung gusto mong idulog, ano man yung gusto mong ilapit sa Lord, ano man yung gusto mong hingin sa Lord, anytime pwede ka nang lumapit sa ating Panginoon. And ngayon, yung pangatlo, no, it is not just for the present, but also for the future. That we can rejoice in hope. Whatever yung future, ano man yung i-offer sa atin ng mga susunod na panahon, we can rejoice in hope that our God is in control, that our God is full, yung lahat, kinakadidig, feeling ko may lumalabas. Our God is full of grace and hope para sa bawat isa sa atin. Sabi po, makakaasa tayo na magkakaroon tayo ng share, sabi dyan, sa kadakilaan ng Diyos. Hindi lang sa past, but sa present and sa future. Andun na yung security natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sobrang grabing pagpapala po yun, no? That we can rejoice in hope sa pag-asa na hindi yun mawawala kailanman. Let's firmly believe na lahat ng pangako, lahat ng sasabihin, lahat ng pangako na ibibigay sa atin ng Panginoon, kailanman din mawawala. And ibang klase yun, no? Ibang klase yun yung kagalakan sa araw-araw na alam natin na yung pag-asa natin nasa ating Panginoong Jesus. And sa number 4, sabi naman sa verse 3 to 4, samahan niyo po ako magbisa, sabi doon, hindi lang yan, natutuwa rin tayo kahit na may problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis, at dahil sa pagtitiis, nagiging matibay ang character natin at nagbubunga tayo ng pag-asa. Sabi dyan sa number 4, may kagalakan kahit sa paghihirap. Narinig ko kayo na si Ate Ella sa Zoom. Sabi niya, it's not a crazy thing, no? For us to rejoice kahit nasa kalagitnaan tayo ng problema. Kasi it's something that we can be so proud of, no? Na tayo, as mananampalataya, tayo as anak ng Panginoon, that we have God na nakahawak sa atin, na nagko-control ng lahat ng bagay sa atin. May tanong nag-pop up sa amin noon during our study. Sabi doon, pwede bang walang paghihirap pag naging Christian na? Pwede bang wala na tayong paghihirap? Meron ba sa inyong nag-iisip na parang, bakit ba na naging Kristiyano ako? Parang mas, ang dami kong paghihirap, ang dami kong problema sa buhay. May ganun ba sa atin? Alam po ninyo na, whether you are a Christian or not, actually, every one of us nagkakaroon ng problema. Diba? Nakaka-experience ng paghihirap, nakaka-experience ng suffering, ng trials sa buhay. Lahat tayo, walang hindi makaka-experience ng problema. Huwag natin isipin na, titiwala naman ako sa Lord pero bakit ang dami ko pa rin pinagdadaanan na problema. Pero ano nga ba yung difference nila sa atin? Yes, lahat tayo may problema, lahat magkakaroon ng problema. Every day, merong pagsubok. Pero ano ba yung difference nila sa atin? No? Ikaw, kapatid, meron kang pag-asa. Amen? Na kahit anong bigat man yan na dumaan sa'yo, kahit anumang unos yan, anumang problema yan, anumang sakit yan na pagdadaanan mo, makakaasa tayo na meron tayong Panginoon na sasamahan ka sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Bakit ako umiiyak? Sorry po, pagka ako pa yung nagtuturo talaga, crying lady po talaga ako. Makakaasa tayo na nasasamahan tayo ng ating Panginoon. Sabi sa binasa natin, may kasama ka sa pagtitiis. And bakit no? Bakit kailangan may pagtitiis? Kasi habang narito pa tayo sa mundo, meron pang mga kasalanan, meron pa nga talagang mga problema na
haharapin natin. And sabi, makakaranas talaga tayo ng problema, makakaranas talaga tayo ng mga trials in life, ng tribulations, habang nandito tayo sa mundong ito. And I've learned this dun sa class namin. Alam niyo ba, kaya lagi ko sinasabi that I've learned this sa class namin kasi I want to invite you na pagka may time kayo ng Tuesday, sobrang sarap na makasama ang ating mga pastor, no, as we study more about Romans. And then, ito nga yung about sa tribulation. Sabi, ano nga ba yung salitang tribulation? Galing yung tribulation sa salitang tribulum. At ang tribulum, ang ibig sabihin ay threshing board. Paano nga po ako ng picture? Threshing board. Yung threshing board, yan yung pinakamalino. Hindi ko alam kung yan yan, pero yung pag sinerge ko kay Google yan. Isa siyang tabla, sabi doon na bibigat, na punong-puno na yung mga spikes, na dyan, di ba pinapadaan yung trigo? Tama po ba, Pastor G? Pinapadaan dyan yung trigo para mahiwalay yung ipa. Tama? Para mas mapabilis yung pagtanggal, pag-segregate nung tanggalin yung ipa. And then, yan yung tribulation na tinuturo rin sa atin ng Panginoon, na merong hinihiwalay sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok natin sa buhay. Kasi may tinatanggal yung Lord sa atin, may paglilinis na ginagawa sa atin sa pamamagitan ng mga pagsubok at problema na dadaan sa atin. Hanggang sa unti-unti, no, may iwan yung purong trigo habang dinadaan dyan, di ba natatanggal yung ipa? Yung purong trigo, and sa atin, yung purong bunga na nagmumula sa Diyos. So, kapag ka merong pagsubok, ang kailangan, sabi doon, kailangan merong pagtitiis, merong endurance na nanggagaling sa Diyos. And then, magtitiwala tayo na, patuloy lang tayo magtitiwala na yung pagsasama ng Lord sa atin, mararanasan natin as we experience yung mga bagay na yon. And, ano yung magiging result nun? Alam niyo po ba, napakaganda no? Kasi alam niyo na talagang merong pagbabago na ginagawa yung Lord sa mga totoong anak niya, sa mga totoong Kristiyano. Kaya iaalaw niya na pagdaanan natin yung mga bagay na yan para, alam niyo po yun, that one day will become pure, that one day na, alam mo yun, parang inaalaw ng Lord for yung mga ipa, it represents yun yung mga bagay na walang kwenta, yung mga bagay na hindi nararapat na para sa atin, hindi nararapat na ginagawa natin, or hindi talaga plano ng Lord para sa atin. Ano man yung pagkakamali, ano man yung problema na tinatanggal ng Lord sa atin. Na meron tayong makakaasa tayo na meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Sabi nga dun sa John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. So, hindi ino-offer ng Lord sa atin na tatanggalin niya sa atin yung mga problema, pero ang pangako niya, sasamahan tayo ni Kristo hanggang huli. Sasamahan tayo ng ating Panginoon hanggang huli. Sabi doon sa learning namin that trials, problems, sufferings, it all works for us. Para sa atin lahat yun. Yung mga pagsubok, haharapin natin yun na may pag-asa, na may lakas ng loob, na may tapang. Dahil kasama natin yung Panginoon. Yun yung pangako na ating panghahawakan na kasama natin ng Lord. Kaya, di ba, we can rejoice even in suffering kasi kasama natin yung Lord. So, trials works for us. Eventually, makikita natin, no, na kung i-endure natin whatever it is na pinagdadaan, ano man circumstances ng buhay niyo po ngayon, hindi ko man po nababatid yung sitwasyon niyo ngayon, whether you're a student or naghahanap ng trabaho or parents, habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, babalikan natin yung mga araw na umiyak tayo, babalikan natin yung mga araw na naghirap tayo, babalikan natin yung mga araw na sobrang grabe yung problema na pinagdaanan natin. Sabihin natin, Lord, salamat. Salamat dahil andoon yung pagsama, andoon yung pagliligtas mo sa akin. Amen? Lagi nandun yung pagliligtas ng Panginoon, yung pagsama ng Lord sa mga anak niya.
And yun yung bagay na pagsisigawan natin talaga. Yun yung bagay na ide-declare natin sa buhay natin na merong Diyos, meron tayong Ama na nagmamahal, Ama na talagang nag-iingat para sa bawat isa sa atin. And panglima na po, no? Panglima, sabi sa verse 5 to 8, hindi tayo binibigo ng pag-asang to kasi binuhos na ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga puso natin. Sa tulong ng Holy Spirit na binibigay niya sa atin, kasi nung mahina pa tayo, namatay si Christ para sa mga masasama. Sa panahong pinili ng Diyos, walang gustong mamatay para sa taong matuwid. Mahirap yan, pero para sa mabuting tao, posibleng may sumubok pang magbuwis ng buhay. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. So yung panglimang blessing, ang sabi dyan, pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos. No? Ibang klase talaga yung justification. Yung kalakip ng justification, yung blessing. Hindi lang that we are justified by faith, pero mas marami pang kasama na pagpapala na sinama ang Lord doon sa bagay na yun. Sabi dyan, binuhos na ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos. And, di ba kung isipin natin, no, pag narinig natin yung sinabing pagbuhos, di ba ibig sabihin walang tinira? Di ba pag narinig nyo, kunyari, sinabi, Jasper, ibuhos mo nga yung tubig sa balde, i-expect ni Ate Riden na yung balde, mawawala ng laman kasi ibuhos. Hindi naman sinabing itabuin mo lang or lagyan mo. Meron talaga instruction na pagbuhos. Ibig sabihin, ibuhos. Sabi dyan, walang natira. Talagang binuhos ng Lord. Ibig sabihin yung ubos-ubos talaga no, hanggang sa huling patak ng dugo ng ating Panginoon, ibinuhos ng Panginoon para sa inyo, para sa atin. Para ma-experience natin yung buhay, yung kaligtasan na ibinigay ng Lord sa atin. Di ba sa binasa natin, no? Binigay ng Diyos ang kanyang buhay. Kailan? Noong tayo ay rebelde pa. No, nung tayo ay makasalanan pa, binigay na ng Lord yung buhay niya para sa atin. Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And how much more kaya, no, ngayon na tayo ay umiibig na rin sa ating Panginoon. Mas sobrang pagbuhos, sobrang pag-ibig na sana natin ma-experience sa ating Panginoon araw-araw. Tama po? Ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. And sa next po, sa verse 9 to 10, sabi dyan, at hindi lang yan, ngayong tinuring na tayong matuwid ng Diyos dahil sa dugo ni Christ, maliligtas din tayo sa galit ng Diyos. Kahit kaaway tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayong kaibigan na tayo ng Diyos, masiguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. Sabi dyan, ligtas na tayo, pang-anim, no, ligtas na tayo sa galit ng Diyos. Tama? May kaligtasan sa galit ng Diyos. At siguradong may kaligtasan na tayo kay Kristo Jesus. Sabi doon sa binasa natin. Pero alam naman natin, no, that na ano natin to sa part 2, that merong darating talagang final judgment, final wrath ng ating Panginoon. Andiyan na natin, andiyan na yung merong mapupunta sa hell kasama si Satan, yung mga taong patuloy na pinili yung mali, patuloy na pinili yung panloloko ng kaaway. Alam niyo po yung naunawaan ko lang to ulit na ang pinakamahirap sa impyerno, yes, alam ko na picture niyo yung impyerno, no? May mga nabasa kayo or napanood na about hell, na nakakatakot, no? Naglalagablab na apoy. Pero alam niyo po yung pinakamahirap sa impyerno is yun yung lugar na hindi na natin may experience, na hindi na natin makikita
or mararanasan yung presensya ng ating Panginoon. Kaya sobrang hirap. Talagang napakahirap. Kaya naalala niyo sa part 2, ilang beses sinabi doon na kaya pinabayaan na sila ng Diyos. Di ba? Naalala niyo po yun? Sa kawalan ng pananampalataya, pinabayaan na sila ng Diyos. Nakakatakot po yun. Na kapag pinabayaan na tayo ng ating Panginoon, na kapag inalis ng Diyos yung kanyang presensya, parang impyerno na rin yun. Parang yung buhay natin nasa impyerno na. Kapag hindi na natin nararanasan yung ating Panginoon. Sabi dyan, pero ang sabi dyan, sa binasa natin, naging kaibigan tayo ng Diyos at lalo pa ngayon na siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. Kung maisip natin yung kamatayan ni Kristo, ito na yung naging bunga, no? Yung buhay. Ito na yung na-experience natin, naging kaibigan tayo ng ating Panginoon. Ano pa kaya yung pagkabuhay ng ating Panginoon? Di ba? Sobrang grabe ng pagpapala, sobrang grabe na yung binuhos ng Lord. Yung paglilinis ng Lord ang ginawa niya sa atin, yung pag-aayos ng Panginoon sa atin, yung pinagbayaran ng Panginoon, yung lahat ng bagay na ginawa natin sa krus ng Kalbaryo. And paano pa kaya yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Di ba sabi ng Lord, yung pinagbayaran na ng Lord ang lahat. Pagtagumpayan na ng Lord ang lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lahat ng pagre-rebelde natin. Sabi niya dun, it is finished, it is completed. Sobrang ganda po nun. Kaya, sabi dyan sa part na yan, ligtas na tayo sa galit ng Panginoon. Ginawa ng Lord lahat yon para sa kaligtasan natin, para tayo maligtas. And sa pang-7, sa last na benefits, dito sa chapter 5, sabi dyan sa verse 11, at ito pa, masaya tayo sa ginawa ng Diyos sa tulong ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi dahil sa Kanya, naging kaibigan na tayo ng Diyos. Sabi dyan sa number 7, kaibigan na tayo ng Diyos. Ano po ba yung feeling na meron tayong mga kaibigan? Meron ba tayong mga kaibigan? Alam ko na yung mga kaibigan. Ba, ang sarap ng may kaibigan, no? Na merong, alam niyo yun, yung nakakakwentuhan mo, nagpapatawa sa'yo, sasabihan mo, nakakaasaran mo. Lahat, na-experience natin kasama nating kaibigan. Pero ano kaya yung feeling kapag meron kang tapat na kaibigan na kailanman hindi ka tatalikuran kahit kailan, na kailanman hindi ka iiwan sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Sobrang sarap nun, no? And sobrang sarap sa pakiramdam nun. Na, imagine, ang Panginoon mismo nagsabi na kaibigan na tayo ng Diyos. Kaibigan kita, aking anak. Hindi ibig sabihin, everyday, no? Mararanasan natin yung sobrang kabaitan ng Lord, sobrang pagsama ng Lord. Yung relationship natin sa Panginoon, no? May experience natin everyday yung comfort na nagmumula sa isang kaibigan. May experience natin yung joy, yung kapayapaan, na pagkausap pa lang natin yung Lord, iba na yung pakiramdam. Pagka nakikipagdiig tayo sa ating Panginoon, sobrang sarap na pakiramdam. Tama po ba? Na-experience po ba natin yon? Na sobrang pagpapala na tawagin tayong kaibigan ng Diyos. Amen po? Kaya dyan, nakita natin yung 7 na blessings ng justification sa part 1 ng chapter 5. Yung biyaya na yan na hindi, that we have given the access, that we are a friend of God, that meron tayong kapayapaan, we are at peace with the Lord, na kailanman hindi tayo iiwan, kailanman hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Simula na nagkaroon tayo ng buhay hanggang sa huli ng hininga natin, hanggang sa susunod na buhay natin, no? Eternally, talagang may experience at makakasama natin ng Panginoon. Iingatan tayo ng Lord. Yung grasya, yung kahabagan, yung pag-ibig ng Panginoon, ipatuloy nating mararanasan araw-araw.
And, ayan, katagumpayan sa araw-araw. So, sa second part naman, may kita naman natin dito yung katagumpayan ng mananampalataya sa kasalanan at kamatayan. Makita natin sa Romans 5:12-21. Kung nakita natin sa first part, yung blessings na meron tayo kapag nakipag-isa tayo sa ating Panginoon. Ngayon naman, maunawaan natin dito yung contrast, no? Maintindihan natin dito yung difference between Adam and Christ, na ano yung pagkakapareho nila, and ano rin yung napakalaking pagkakaiba nila. Dito natin makikita na merong dalawang kaharian na naglalaban mula pa lamang sa panahon ni Adan, from the Old Testament sa Genesis. Ito yung kaharian ni Adan at kaharian ng Diyos. Amen. Kung kanina nakita natin, no, yung benefits niya eh. Pero dito, babalikan natin, mag-go-onting recap tayo, makikita natin kung paano naman pinanalo ng Diyos. Kaya may experience natin yung benefits kanina. So, basahin natin muna po from verse 12-14. Pa-flash nga po, 12-14. Ay, no, bala. Sabi ko nga po, magbubukas ako ng Ayan. So, hindi ko po nasulat. Sabi sa 12-14, sa verse 12, pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao. At kasama nitong pumasok ang kamatayan. Kaya kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao kasi nagkasala ang lahat. Meron ng kasalanan sa mundo bago pa binigay ang law. Pero kung walang batas, walang basehan kung ano ang kasalanan. Sa verse 14, atras po. Sa verse 14, pero simula nung time ni Adam hanggang sa time ni Moses, naghari na ang kamatayan sa lahat ng tao. Kahit dun sa mga nagkasala na di naman kagaya ng kasalanan ni Adam, nung di niya sinunod ang Diyos, si Adam ay image ng isang taong dadating. Ayan, pumasok. Sabi na, di ba, pumasok ang kasalanan. Isang question ulit to na pop up sa aming pag-aaral. Sabi dito, fair ba ang Diyos na kinondem niya yung buong mundo sa kasalanan ng isang tao? Dahil sa kasalanan ng isang tao na si Adam, na si Adan. Kasi we all know that maintindihan natin dito na si Adan, siya yung perfect representation ng humanity, ng human race. Pero bakit nga ba napasa yung kasalanan? No, para sa kasalanan ng isang tao, bakit napasa sa sangkatauhan? We might ask, no, we might tell na parang, ilang beses sinabi, hindi ba yun unfair? Na parang, kasalanan ng isang tao, naging kasalanan ng lahat. Sa tingin niyo po ba may makakapagsabi na yung ginawa ni Adan, na pagsuway sa Diyos ay hindi mo rin gagawin ngayon? Ay hindi mo gagawin ngayon? Kasi, alam na natin, no, si Adan noon, sa Garden of Eden, nasa perfect siya na situation, nasa perfect siya na lugar. Lahat ng bagay nasa kanya, lahat ng bagay in-offer na ng Lord sa kanya. Lahat ng kayamanan, yung pagsama ng Panginoon na experience, na encounter niya yung Lord, nasa kanya na lahat. But yet, still, nagkasala pa rin si Adan. And how much more, no, sa panahon natin ngayon. Yung paligid natin, yung the-encounter natin everyday. Kasi kung si Adan, nasa kanya na lahat, yet nagkasala pa rin siya. May makakapagsabi ba sa atin ngayon na kung ako si Adan, or sa panahon ngayon, hindi ako magkakasala, hindi ko pipiliing magkasala sa ating Panginoon. Sinabi sa Romans 3:23, no, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat talaga ay nagkasala. Nakita natin, no, na si Adan, he is yung perfect representative nating lahat. At dumaloy sa kanya yung kasalanan, dumaloy yung kamatayan, na nalitay sa kanya, sa dugo niya yung kasalanan.
Kaya yung pagdurusa, yung kamatayan na curse na binigay, naging sumpa yun para sa lahat. Everyone will experience yung kaparusahan na ibinigay kay Adan at sa buong lahi ni Adan. Pero there's a good news. Alam niyo po ba? Na mayroong magandang balita. Makikita natin yan sa verse 15 to 19 hanggang sa 21. Pero basahin mo natin po yung 15 to 19. Sabi dyan, pero hindi sila pareho. Kasi magkaiba ang regalo ng Diyos at ang kasalanan ni Adam. Maraming ang namatay dahil sa kasalanan ni Adam, pero mas malaki pa dyan ang kabaitan ng Diyos at mas malaki rin dyan ang regalo niya sa maraming tao. Binigay niya yun dahil sa kabutihan ng isang tao, si Jesus Christ yun. Magkaiba ang regalo ng Diyos at ang kasalanan ni Adam. Dahil kasi sa kasalanan yun, ginudge ng Diyos ang mga tao na guilty. Pero after ng napakadaming kasalanan ng mga tao, binigay ng Diyos ang regalong di nila deserve at sinabi niyang hindi kayo guilty. Totoong dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero mas malaki ang naging epekto na ginawa ng isang taong si Jesus Christ. Dahil kay Christ, lahat ng tumanggap ng sobra-sobrang kabaitan ng Diyos at ginawang matuwid sa harap niya. Lahat sila magiging matagumpay sa buhay. So, kung naparusahan man ang lahat dahil sa kasalanan ng isang tao, pinalaya naman ang lahat at binigyan ng buhay dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao. Naging makasalanan ng lahat kasi hindi sumunod ang isang tao, pero gagawing matuwid ang lahat sa harap ng Diyos dahil sa pagsunod ng isang tao. Yan. Kaya sinabi ko, there's a good news, no? Kung nagkasala ang buong sangkatauhan dahil sa isang tao, ibig sabihin dyan, no? Pwede ring maligtas ang buong sangkatauhan. Pwede ring maligtas ang bawat isa sa atin dahil din sa isang tao. Sabi doon sa verse 16, yes, we are still judged, no? Sabi sa pag-aaral natin doon, we are all proven guilty. Because of Adam, because of sin, lahat tayo nahatulan. Pero dahil kay Kristo, dahil sa regalong hindi natin deserved, alam natin po yan, hindi tayo guilty. Sabi nga doon, di ba, we are justified by faith. We are declared righteous. Hindi ka na guilty. Sinabi na ng Lord na hindi ka na guilty. Nakita natin sa binasa natin, no, yung dalawang kingdom na naglalaban talaga, that there's the kingdom of Adam and there's kingdom of Christ. Pero I believe that every one of us, no, talagang dinideclare natin na tayo ay nasa kingdom ng ating Panginoon. Tayo ay nagtagumpay. Amen? Tayo ay nagtagumpay na dahil nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon. And sabi doon, may dalawang reign, di ba? May dalawang kingdom. And we are all reigning. Nakasama yung ating Panginoon. Di ba sinabi natin yung binagyan natin yung mga benefits, lahat ng blessings, and lahat mararanasan natin kasama yung ating Panginoon. Pero yung isang kingdom, the kingdom of Adam, sa pag-aaral natin, makikita natin sa Genesis 5. Makikita natin doon na yung buong lahi ni Adam, kung babasahin natin yung Genesis 5, ang buong lahi ni Adam, all of them, lahat sila namatay. Yung pinaka-ending nung buong, yun yung curse na experience ng buong saling lahi ni Adam. Pero doon sa lahat ng lahat ng tumanggap sa ating Panginoon, those who are being justified, will reign forever na kasama ang ating Panginoon. Amen? Na dahil sa isang tao, tandaan natin, dahil sa isang tao, nagkasala ang buong mundo. Pero naligtas din ang buong mundo dahil din sa isang tao and dahil din sa ating Panginoong Jesus. Patuloy po natin basahin sa verse 20 and 21. Ito na po yung last verse ng chapter 5. Sabi dito, noong dumating ang law, dumami ang mga kasalanan. Pero nung dumami ang kasalanan, naging sobra ang kabaitan ng Diyos.
Kaya kung paanong naghari ang kasalanan dahil sa kamatayan, dahil din naghahari ang sobrang kabaitan ng Diyos dahil sa katwiran. Dinadala tayo nito sa buhay na walang hanggan dahil kay Jesus Christ sa Panginoon natin. Sabi dyan, no, dumami ang mga kasalanan pero naging sobra ang kabaitan ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin niya, no, na pwede tayong magkasala, no? Na mararanasan, pagka nagkasala ko, mas marami akong kasalanan, mas marami akong pagkakamali, mas mararanasan ko yung biyaya ng Panginoon. Hindi po ganun yung ibig sabihin doon, di ba? Kasi alam po natin na habang lumalalim, no, habang mas nakikilala natin ang ating Panginoon, mas lumalalim yung relasyon natin sa ating Panginoon, mas nakikita natin din yung lalim nung pagkakamali natin, mas naiintindihan natin na yung kasalanan, yung karumihan, yung pagkakamali na hindi natin kayang, alam mo yun, gusto nating tanggalin talaga, iiwasan natin. Yung pagkakasala, yung paulit-ulit na pagkakamali sa harapan ng Lord dahil mas na-experience natin yung grasya, yung pag-ibig ng Lord araw-araw. Sabi ng pangako ng Panginoon sa 2021, habang nakikita mo yung kakulangan mo, mas lalo mong mararanasan, no? Sobrang sarap ng feeling na to, na mas lalo nating nararanasan yung yaman ng grasya, yung yaman ng biyaya ng ating Panginoon sa buhay natin. Na habang lumalapit ka sa Lord, habang nakikita natin sa puso natin yung bigat, habang nakikita natin sa puso natin na may mga pagkakamali, may mga pagkukulang, may mga problema pa din. No, alam natin na lalapit tayo sa Lord, sabi natin, Lord, hindi natin kaya nang wala ka. Hindi namin kaya, Lord, nang wala ka. Na yung pag-asa namin nasa iyo lang talaga. Yung pag-asa natin nasa sa Panginoon lang talaga. Yung pagbabago lang talaga ng Lord, yun yung kailangan natin. Yun yung lalim, yun yung sobrang pangangailangan natin sa buhay natin. Yung biyaya lamang ng ating Panginoon. Kasi mula pa lang nung umpisa sa pag-aaral natin na yung kasalanan talaga na mayagpag na mula pa lamang, di ba, kay Adam, mula pa lang sa angels, ng mga nagrebelding anghel, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagre-rebelde ng sangkatauhan. Pero still, na-experience natin yung biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Lord, na lahat patungkol lang sa it will all lead na sa glory ng ating Panginoon. It will all lead na meron tayong Diyos na itataas sa buhay natin. Merong Diyos na karapat-dapat na itaas sa buhay natin. Dahil lang sa biyaya at grasya ng Lord, kaya patuloy tayong nakakatayo, patuloy tayong bumabangon, patuloy tayong nakaka-experience ng buhay na kalakip doon yung mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon. So sa huli, no, we've learned na yung contrast, kanina sabi ko, di ba, sa pag-umpisa natin ng second part na itong chapter 5, we've learned yung contrast nga between Adam and Jesus. Na si Adam, yes, nabuhay sa Garden of Eden sa napaka-perfectong lugar. And he was tested. Well, Jesus, he was tested noon when he was in the wilderness. Sinubok yung ating Panginoong Jesus. Pero si Adam nagkasala, bumigay doon sa temptation na binigay sa kanya ni Satan. And ninakaw niya yung glory na para sa Lord. Kasi akala niya, no, di ba, yung temptation na binigay sa kanya ng Satan, na magiging katulad ka ng Diyos. And bumigay doon si Adam. Pero si Jesus, when he was tested in the cross, di ba, namatay ang ating Panginoon sa cross para lamang sa ating lahat, para lahat tayo ay maligtas. Di ba, nakikita po ba natin yung difference sa kanilang dalawa? Yung napakalaking pagkakaiba sa kanilang dalawa. Yes, para silang tao. Pero yung isa, nagdala ng kasalanan, nag-lead sa kamatayan. Ang ating Panginoon, isang tao, nagkatawang tao,
tinanggap ang kamatayan para lahat tayo ay maligtas, para sa ating kaligtasan. Amen? Ang question dito as we end, anong kingdom, no? Saang kingdom? Ano yung kingdom na pipiliin mo? If there's two kingdoms na lalaban, the kingdom of Adam and the kingdom of Jesus, wherein yung kingdom ni Adam, it represents curse. Well, the kingdom ng ating Panginoon, it represents blessings. Ano yung pipiliin natin? Ano yung pipiliin natin araw-araw para isabuhay natin? Aling kingdom yung pipiliin natin? Gusto ba natin yung mag-end sa curse? Sabi sa Genesis 5:1, alam niyo po ba doon? Makikita natin doon sa Old Testament, sa Genesis 5:1, makikita natin yung listahan ng lahi ni Adam. Hanggang sa Malaki 4:6, sa end ng Old Testament, sabi doon, aayusin niya ang relationship ng mga magulang at ang mga anak nila. Kung hindi, darating ako at isusumpa ko ang lupain ninyo. While sa kingdom ng ating Panginoon, it will end with blessing. Sabi sa Matthew 1:1, may kita naman natin dito yung listahan naman ng ancestors ni Jesus Christ. Nasa New Testament na tayo. Sabi naman sa Revelations 2:3, sa end ng New Testament, sabi doon sa verse 3, walang kahit anong sinumpa ng Diyos ang makikita sa city na yon. Makikita sa city ang trono ng Diyos at ng tupa at sasambahin siya ng lingkod niya. At sa verse 21 ng Revelation, sabi doon, Revelations 22, tanggapin ninyo lahat ang sobrang kabaitan ng Panginoong Jesus. Amen. And as we end, no, yung justification of faith, kung paano ipinanalo ng Panginoon sa umpisa pa lang hanggang sa mga oras na ito, tayong lahat, para sa ating lahat. Yes, we will encounter, paulit tayo, we will encounter pa rin discouragement, we will encounter yung mga problema, you will encounter po talaga sufferings. Kanina sinabi ko yung tribulations sa buhay. Pero every time na na-experience natin yun, babalikan po natin to, that sinabi na ng Lord na meron tayong katagumpayan araw-araw. Kalakip ng justification of faith, kalakip ng kaligtasan na binigay ng Lord sa atin, lahat ng blessings na yun. That every day ng buhay natin, no, that makakaasa tayo that we are eternally secured sa ating Panginoon, na kailanman hindi na yun mai-snatch natin, kailanman hindi na yun mawawala. Na may experience natin simula ngayon hanggang sa huli ng ating buhay. Yung pagsama, yung biyaya, yung grasya ng ating Panginoon sa buhay natin. Na meron talagang katagumpayan araw-araw. Amen? May katagumpayan araw-araw. May katagumpayan sa kasalanan, sa kamatayan. At habang nabubuhay ka araw-araw, i-declare natin that we are victorious because we have God, because our God is with us and will never leave us. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay lahat ay tumayo.